At ang title ng mensahe po natin ngayong umaga, mga kapatid, How Transformation Happens. Paano ba nangyayari yung sinasabi nating pagsampalataya, pagbabalik loob, pagbabago na likha po ng pagkaka-encounter natin kay Lord Jesus. Just like dito sa ating pag-aaralan. Ang sabi po ni Alan Redpath, isang author, sa kanyang aklat na The Making of a Man of God, Studies in the Life of David. Ang sabi niya, the conversion of a soul is the miracle of a moment, but the manufacture of a saint is the task of a lifetime. Ang pagbabalik loob o pagsampalataya sa Diyos, sabi, ng isang tao ay isang himala ng isang sandali. Parang paminsanan lang, sandali lang, yung ating pagpapasya na kumilala kay Kristo. Ngunit, ang paggawa, ang pagbubuo, ang pagyari ng isang binanal o pagbabanal ay panghabang buhay na gawain. So, let's journey together with our God sa kanyang mga mensahe sa likod ng banal na pulpito ng Diyos. Ang isang karaniwang reaksyon natin kapag meron pong naboborn again na sa pagkaalam natin, sobrang sama, pasaway, peste ng lipunan. Ang titinding mga salita, no? Walang ginawang tama. In other words, notorious. Pinagdududahan natin kung gaano kasinsir yung karanasan ng pagtanggap kay Kristo sa halip na wow moment sa atin. Sasabihin natin, tingnan na lang natin kung totoo nga. Si Chuck Colson, sa panahon po ng Pangulong Richard Nixon ng US, na-involve po siya doon sa Watergate scandal. Yan po yung mama, yun. Si Chuck Colson. In 1973. At that time, as per record, a friend shared the gospel with him. At bilang resulta po doon, inamin niya yung kanyang kasalanan. And he has placed his faith in the Lord Jesus Christ. Yung kanyang conversion was certainly the miracle of a moment. Pero noon, marami po ang nagduda. Parang ang reaksyon, pinaiikot lang tayo niyan. In 1974, Mr. Colson pleaded guilty to the obstruction of justice and served a 7-month prison term for his involvement with the Watergate scandal. Sa kabila po ng pagdududa ng publiko, ipinakita po ni Chuck Colson ang tawag sa kanya ni Lord. Matapos makalaya, kasama ng 3 pang kaibigan, inilaunch nila ang Prison Fellowship Ministries para tulungan po ang mga preso at pamilya sa kanilang spiritual and physical needs. Alam nyo, ito po'y lumawak na lumawak at naging world's largest prison outreach. Nagpaalala po sa akin ito, mga kapatid, sa atin dito sa bansa natin, sa isang mama at ang pangalan po niya, si Mitchell Yap Gumabaw Jr., mas kilala sa screen name na Dennis Roldan. Ang gwapo, no? Parang taga-MCF, oh.
Guwapo. He's a former Filipino actor, basketball player, and politician who was convicted of masterminding the 2005 kidnapping of a 3-year-old child for a ransom of 250 million pesos. He served as a Quezon City Councilor and a congressman in 1992 to 1995. Before his arrest, Mr. Roldan ay nasentensyahan po ng reklusyon perpetua, life imprisonment in 2014. A conviction upheld in 2018. Kaya kumbaga, nakalaya po siya, nakalabas siya, pero napatunayan po, sinuportan ng Supreme Court o ng korte, talagang guilty siya, binalik siya sa kulungan. At kung di nagkakamali, nandun po siya hanggang ngayon. Ito pong mamang ito, kung kayo'y mga may hilig po sa paghanga sa mga artista, nakatatandang kapatid ito ni Isabel Rivas. Ama siya ng Marco at Paulo Gumabaw. Mga artista. Parang MC-per. Artistahin talaga mga MC-per. Tapos po, yung kapatid lang babae, yung volleyball player at saka actress, si Michelle Gumabaw. Ganda rin nun, di ba? Parang MCF talaga eh. Following his incarceration, pagkabilanggo, Dennis Roldan reported a religious conversion while in jail, becoming a born-again Christian. And for a time, nung po siya'y palayain una, nagpastor po. A pastor of Jesus Christ, the Life Giver Ministries sa Quezon City, sa lugar nila mismo. At sa kwento po niya, mga kapatid, parang merong transformation din po sa kanilang lugar na dating pot session ng mga durugista, tapos po naging bar, naging lugar ng patay sindi, pasayaw-sayaw, nahubotubad, at ngayon po, it has become a center of worship to God. Can you say amen to that? At nung siya'y pabalikin sa preso, sabi niya, mas ginusto ko na dito sa preso kasi po nakapagpapastor siya sa kulungan. Mga kapatid, the next time we are tempted to doubt, mapaalalahanan po tayo nito. God is in the life transforming business. Sa aking salita, sabi ko, God is engaged in the business of changing lives. Like yours, like mine. Ang buhay natin, binago ng Diyos nung tayo maugnay sa pamagitan ng pagkilala kay Kristo na ating Panginoon tagapagligtas. At ulitin ko po, pag sinabing bago, talagang binago. Hindi ka na alipin pa ng kasalanan. Pinalaya ka na dyan. At gaya po ng halimbawa natin nung nakarang linggo na mensahe, yung nangyari po sa Ethiopian eunuch. Religyoso at kung ano pa, pero yung pala wala pang koneksyon kay Lord. At salamat, ang sabi nga natin, Pastor Migs, prodding of the Holy Spirit. Wala po sa kanyang outline yung pagbibigay anyaya para sa sino man na hindi pa talaga nakatitiyak. You may be a church goer, but not connected with God. So, tiniyak po natin yung pagkakataon na yun. Binigay sa atin ng Panginoon last Sunday. At yung po, in a sense, mga kapatid, ang pinakamensahe ng gospel, the good news of salvation. Thus, yung po maglulunsad sa atin ng journeying, adventuring with God. At tinignan ko po yung, Pastor Mig, nung linggo, parang hindi nasagot yung tanong mo, ano nga yung Tagalog ng adventuring? Parang hindi nasagot yata yan, ano? Tinanong ko po sa Tagalog Dictionary, ang sabi po niya, yung adventure, an unusual experience. Pambihirang karanasan. At kapatid ko sa Panginoon, yung pong pambihirang karanasan na yan, pagkaugnay kay Kristo, mangyayari at nangyayari lang sa pamagitan po ng ating Panginoon Kristo. Crucified.
laid behind the stone, sabi po. Kamatayan, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. At titingnan po natin, mga kapatid, sa karanasan ni Apostol Pablo, yung nangyaring yon. Katulad kina Chuck Colson, kina Dennis Roldan, sa Apostol Pablo, tayo po sa ating mga kalagayan. Ang sumulat po ng Book of Acts, si Dr. Luke, nakasama po niya sa kanyang mga adventures, ni Pablo, sa mga adventures nila, missions, missionary journeys. At kung matatagurian po na sabi ay Book of Acts, kasi puro aksyon po yan. Ang sabi ni Chuck Swindoll, pwede niyang tawagin Acts of Adventures. Acts of Adventures. At sa diwa ng ating tema, as I have said, makikita natin dito yung kanyang magagawa sa sino mang sasampalataya sa kanya. As we decided na tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo na tanging daan, tanging kaparaanan. So, let us journey with God. Tulad ng kay Apostol Pablo. Bungad po ng Kabanatang 9, verses 1 and 2, sabi niya, "Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women," ano pong kanyang gagawin? "He might take them as prisoners to Jerusalem." Meron pong misyon itong mamang si Saulo. Punta sa Damasco, meron po siyang taglay na liham ng otoridad mula sa chief priest at manghuhuli po kung may makikita po doon na mga lalaki, babae na tagasunod ni Kristo. Followers of the way. Yung ma-imagine po ninyo, sabi, Saul was still breathing out murderous threats against the disciples. Parang parang dragon na sa mahabang panahon natutulog, gumising. At pagtayo po niya sa dalang kanyang galit o ano paman, nagbubuga ng apoy. Sobrang galit nitong mamang ito sa mga tagasunod ni Kristo. Sa NASB, doon sa chapter 8, verse 3, sabi niya, yung Saul has ravaged the church. Pininsala, sinikap na wasakin. At dito nga po sa NIV, he's still breathing, murderous threats against the Lord's disciples. Antindi. Agresibo. Determinado, makapangyarihan, walang takot. He actually delighted in putting to death the followers of the way. Sa kabila po nito, dahil sa walang katapusang pagmamahal ng Diyos, mas matindi po lumalabas yung paghahabol ng Diyos kay Saulo kaysa doon sa paghabol niya dito at doon sa mga mananampalataya. Hindi natin mahihigitan ang pagmamahal ng Diyos. Hahabol-habulin kanya. At darating sa punto na aabutan kanya. At nangyari po yan kay Saulo. Mga minamahal, as far as God is concerned, Saul was destined for glory. And ang kanya naging buhay, bago yung enkwentro doon sa daan ng Damasco, mga kapatid, tanda natin, tulad mo, tulad ko, we are destined for glory. Kaya ka niligtas, kaya ka tinubos sa iyong mga kasalanan, meron po siyang nilalayon. Meron siyang nilalayon para sa atin. At heto nga po, mga kapatid, ang pangyayari. Step by step, blow by blow, ika nga. In 7 episodes, kung kayo po'y mahihilig sa mga serye,
ang mga pinapanood ng mga drama. 7 episodes. Dun sa adventurous season na yan, or series. Meron pong urgency as far as Saul was concerned. Nagmamadali talaga siya. Hindi siya nagpapahinga para habulin po kung sino yung malaman niya na mga sumusunod-sunod kay Kristo, mga followers of Jesus. The way pa ang tawag noon. Kaya punta po siya ng Damasco from Jerusalem para nga tugisin ang followers of the way, and the Lord suddenly stopped him. Kinatagpo siya ng Panginoon doon sa daan, papasok ng Damasco. Tigil. Hinto. And Saul had this close encounter. Di pangkarniwang encounter sa risen Christ. Paano po nangyari yun? Tingnan natin, no? Verse 3, first part, sabi niya, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. Meron pong sobrang liwanag mula sa langit. At sabi, light from heaven flashed around him. Makabulag na liwanag. Napatigil dahil hindi na po siya makakita. Gentlemen, ladies, akala natin yung mga pinaggagawa natin bago yung encounter natin kay Lord, siya nang ayos, siya nang tama. At lahat ng ginugusto nating tingnan at mapa sa atin, doon na nakafocus ang ating mga paningin. Pero, mga kapatid, as in the case of Saul, pinatigil siya sa paglakad, pagtakbo upang maghabol ng mga tagasunod ni Kristo. Time comes. Kahit na ngayon Kristiyano tayo, sa ating mga adventures kay Lord Jesus, may mga pagkakataon, pinatitigil tayo sa ating paglakad, sa ating pagtakbo. Nire-redirect tayo ng Panginoon. Ibinabalik na tayo doon sa focus na dapat nating tuunan. Tapos, pansinin niyo po, mga kapatid. Hanggang sa puntong iyon, ang description po nung nakita nitong si Saulo, isang sobrang liwanag, more powerful, wika ng ating mga commentaries, more powerful than the desert sun at midday. Nakaw, napakaningning. Nakabubulag. At alam niyo po ba, mga kapatid, sa likod nito, mayroong magandang mensahe. Hindi man daw po tuwirang binabanggit dito, hindi man tuwirang tinukoy, itong si Saulo, doon sa pangyaring iyon, implied, yung pagtukoy sa makabulag na ningning ng Shekinah glory ng ating Panginoon. Indicative of the Lord's presence, sabi nila. Tingnan yung verse 17, itong ating chapter na tinitingnan. Sabi niya, then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Tambalan po, that you may see again, kasi nabulag po siya ng 3 araw, and be filled by the Holy Spirit. Having been filled by the Holy Spirit, sinong tao ang pwedeng paghayagan po ng being filled by the Holy Spirit? Yung mayroon ng kaugnayan kay Kristo. Merong miracle na nangyari po doon. At ang sabi, yung conversion ni Saulo, tulad ng sinabi ni Alan Redpath, a miracle of a moment. Maring hindi tuwir ang tinukoy po dito. Pero mga kapatid, sa kasaysayan po ng kasulatan, ang isang qualification na hinahanap ng isang individual ay maging apostol, dapat nakita niya personal ang Panginoong Kristo after His resurrection. Pinag-usapan kanina sa growth class ng mga kalalakihan, yung kahalagahan ng resurrection ni Jesus Christ. At para ikay maturingan na apostol, nung magbangon muli ang Panginoong Jesus, nagpakita ba siya? Nakita mo ba siya? Si Apostol Pablo,
doon sa road to Damascus, meron silang encounter ni Lord. At nandun po yung sa likod nung sinabi, that you may see again, and then sabi niya, and be filled by the Holy Spirit. Verse 4, ay, tama po, verse 4. Ang sabi pa niya, he fell to the ground. Oh. Kung ano man sinasakyan niya, kabayo o paano pa man, nung masinagan po siya nung sobrang liwanag na yon, nakabulag sa kanya, laglag siya. He fell, sabi ay, he fell to the ground. Sometimes, hindi man po sana paglabag ito sa rules of interpretation, pero may lalarawan natin sa ating isip. Para bang sobrang confident tayo sa ating mga sarili. May sinasakyan tayong akala natin yung magdadala sa atin sa tamang direksyon ng ating lakarin, lakbayin. But apart from God, sa ating adventure, pwede po tayong mahulog. At pwedeng sadyain ni Lord na ihulog tayo para lang po gisingin tayo sa dapat nating kinalalagyan. Si Saul, natakot sa nakitang nakasisilaw at nakabubulag na liwanag, walang ka-ideya kung ano nangyayari, hanggang dito, siya ang may control. Siya ang nasusunod. Pero ngayon po, laglag siya. Wala siyang magawa. Kapatid, hanggang kailan ka magsisikap-sikap sa iyong sarili na kala mo, kaya mong gawin ang lahat. At ang isang mensahe na inulit-ulit sa akin ng Panginoon Diyos, sa aking paglilingkod sa Kanya, Basilio, hindi mo gawain yan. Gawain ko yan. At sabi niya, Manong, makinig ka lang sa akin. At kung anong sinasabi ko sa'yo, siya lang gawin mo. At meron po akong challenge sa inyo ngayong umaga. At one time, bago magpalit ng taon, nagtanong ako kay Lord tungkol sa ating gawain ng dasal at pandesal ng Sabado ng umaga. 5:30 ng umaga hanggang 7. Niisip-isip ko, ano bang ginawa ko? Parang, ano ba ito, aksela ng oras? Kasi minsan po, dalawa lang kami ni Ate Edna eh. Minsan, maabot ng 5, katulad kahapon. Ang mag-asawang Cruz, Hasen at Vicky, at saka si Kuya Ramir. Kuya Ramir, umaten. Lord, sabi ko, ano po kaya? Pagpalit ng taon, tigil na kaya namin ang dasal at pandesal. Total, wala namang pumapatol. Ang sabi ni Lord sa akin, with a deep conviction in my heart, sinabi niya, Ops, teka muna. Kanino ba gawain yan? Sa'yo ba yan? Akin. Kung gawain ko yan, ituloy mo. Aking gawain yan. And gentlemen and ladies, I urge you, in the name of the Lord, magsama-sama tayo sa pananalangin. Kung meron pong, sabi ko nga ulit-ulit sa atin, as a congregation of believers, kung ginugusto nating ma-equip talaga ang MCF sa gawain ng Panginoon Diyos, unang larangan ng pagka-equip, prayer. Hanggat di tayo natututo ng pagluhod, pag-iyak sa panalangin kay Lord, masasayang ang ating mga efforts. Pwede tayong madiskaril. Pwede tayong malihis. At yan po ang pinatutunayan ng karanasan ng Iglesia ng Diyos sa ating panahon. Sa anumang bansa, sa anumang kalagayan, ang kakulangan sa buhay panalangin, ang pagkapayat ng kaluluwa ng Kristiyano sa panalangin, wasting. For a while, lalago yan. Pero yung pagpapanatili, adventuring with God, practically every day in our life, hinahayaan natin siya yung manguna at gagawa siya. Enjoy mga kapatid. Time na ba? Para may...
So laglag si Saulo. Second part ng verse 4, tingnan niyo po. So sabi ng verse 4, he fell to the ground and heard a voice say to him. Laglag. Tapos may narinig na boses. At ang sabi po sa kanya ng boses, Saul, Saul, why do you persecute me? Pansin niyo po, mga kapatid, ang tanong sa likod ng ng boses na yon, Saul, Saul, why do you persecute me? Hindi po, Saul, Saul, why do you persecute my followers? Ano po ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Nakikita ka ron, sinasabi ni Lord, hindi lang kay Saulo, kundi sa atin din, anumang ginagawa natin, sinasalungat natin, kinokontra natin ang gawa ng Diyos, hindi natin hinahayaan na ito'y mangyari at gamitin tayo bahagi noong adventure na yon sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, it is tantamount to siya na rin ang ating sinasansala, siya na rin ang ating salitang, mabigat na salita, nilalapastangan. Anything that you do against your brother in the Lord, in the church context, yon ay pagbabaliwala sa gawa ng Diyos. Na kung paanong, sabi natin, pagka medyo ang dating sa atin ay yung parang pinagdududahan natin yung pagkaglala kay Kristo ng isang taong parang sabihin natin, hindi yata bagay na maging Christian tong mamang ito, itong alin na ito. Equally, ginagawa rin natin yon pagka ikangay may ginagawa si Lord sa church at binabaliktad natin. So sabi ng Saulo dito, ay ng Panginoon kay Saulo dito, Saul, Saul, why do you persecute me? Daw po yung mga kumukontra sa gawain ng Panginoon. Daw po yung nagsusulo ng mga personal agenda sa gawain ng Panginoon Diyos. Daw yung minsan nandito, minsan ay wala sa gawain ng Panginoon sa iglesia. At tingnan nga po natin patuloy ang sinasabi ng Lord ayon sa pangyari sa buhay ng mamang ito. Verse 5, first part. So sabi sa verse 4, Saul, Saul, why do you persecute me? Ang sagot ng Saulo, who are you, Lord? Who are you, Lord? Nagtanong. At minsan po, nasasabi natin, mga kapatid, pagkatulala ni Saulo, nagulat, siyak na siyak, baka hindi na niya inisip mabuti yung kanyang tinatanong. Minsan ganun tayo. Sa pagkalito natin sa mga sitwasyon na kinakaharap natin, hindi na tumatama yung ating mga tinatanong. Bakit po? Kasi ang focus natin doon sa nangyayari sa atin. Hindi na po bakit nangyari sa akin ito, etc., etc. Minsan, pagka mali po yung tanong, anong sabi natin karaniwan? Pag mali ang tanong, tiyak, mali ang sagot. Tiyak, mali ang sagot. Who are you, Lord? Pagkasyak ni Saulo, parang sinasabi niya, inaamin niya sa kanyang isip, ito palang pinaggagawa kong ito, sa kanya ko pala ginagawa. Mali, sabi niya, mali. Sino nga po ba kayo, Panginoon? Second part ng verse 5. I am Jesus whom you are persecuting, he replied. I am Jesus whom you are persecuting. Imagine ninyo. Yung itsura ni Saulo, nalugmok sa lupa, so malikabok na, pati siguro mukha, tapos hindi na makakita, kusot dito, kusot doon ang kanyang mga mata, tapos namumutla na, nanginginig na ang buong katawan, sobrang takot. Unti-unti, dahan-dahan, he has come to realize ang kanyang inuusig, ang kanyang pinagagawang ito ay laban sa isang
katauhan na hindi pala dapat na gawan ng ganon. I am Jesus whom you are persecuting. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, meron pa rin pong hamon to sa likod nito para sa atin ngayon. Kumustahin po natin ang ating mga gawain. Yung kalalagayan, yung routine ng ating buhay sa araw-araw. Ito po ba ay bunga ng pagkakaugnay natin kay Kristo? How do we look at things happening around us? May connection ba ang buhay politikal ng ating bansa sa kaugnayan natin personal kay Kristo? Ano ang papel ng iglesia o simbahan sa nangyayaring kalokohan at kapahamakan nagdudulot sa ating bansa? Sabi ng Panginoon sa kanya, I am Jesus, whom you are persecuting. At kung tatalon po tayo sa chapter 22, verse 10, yun po ay pagdurugtong nung sinasabi ng verse 5, bago natin tingnan yung verse 6. At logically, ang sinasabi po rito mga kapatid, ang kasunod sa eksena, ayon sa patotoo ni Pablo dito, sa chapter 22, verse 10, ang sabi po niya, what shall I do, Lord? I asked. What shall I do, Lord? Kanina po ang unang tanong niya, who are you, Lord? Sinabi ni Lord sa kanya, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Ang second question na tinanong niya, who are you, Lord? What shall I do, Lord? Kapatid, di ba logical? Matapos tayo magkaroon ng kaugnayan personal kay Kristo natin Panginoong Tagapagligtas, isa sa mga dapat na inihahayag na bunga ng pagkakaugnay na yon, more than dun sa dati nating pinaggagawa sa dikta ng mundo, ay para kay Kristo na. Ngayon parang kakornehan na yun eh. Ngayon ang gusto pa rin natin, in tayo sa mundo. Ngayon, ang hubog ng ating kaisipan, hindi pa rin po makakristyano kung tawagin. Hindi pa rin po makabiblia kung tawagin. Makamundo pa rin. So, nasan yung transformation doon? Nasaan yung pagkakataon na binigay natin kay Lord upang mangyari po yung ibinunga ng pagkakilala natin kay Kristo? It is one thing na sabihin ng ating bibig, it is another thing na ito ay nanggagaling sa puso. Masasabi ng Panginoon, kung ano ang laman ng puso, siyang inihahayag ng bibig. Sa lumang tipan, ang isang kinagagalit ni Lord, ulit at ulit sa ginagawa sa kanya ng kanyang piniling bayan, lip service. Lip service. Lord ako ng Lord. Matalikod lang konti. Wala na yung Lord. Siya ko na naman ang umiiral. Lip service lang. At yung gawang mabuti, parang sabi ng propeta Isaiah, ng Panginoon through the prophet Isaiah, yun daw pong mabuting gawa natin, sa paningin ng Diyos, ano po? Maruming basahan. Hindi po katanggap-tanggap kay Lord. Sabi niya, who are you, Lord? Tapos, what shall I do, Lord? Logical. Logical ang pagkakasunod. Balik tayo sa chapter 9. At sabi po dito sa verse 6 naman, the Lord answered. Sumagot po ang Panginoon. Sabi niya dito sa verse 6, now get up and go into the city and you will be told what you must do. Nagtanong-tanong pa si Saulo, ano po ang gagawin ko, Lord? Sabi doon sa verse 6, pasok ka sa syudad at doon, merong magsasabi sa iyo kung ano dapat mong gawin. Naghihintay pa si Saulo ng detail. Ano pa, Lord? Ano pa? Isn't it interesting na maobserba natin throughout biblical history, mula sa Old Testament, New Testament, and on, hanggang sa ating panahon. Abraham, halimbawa, sabi ng Panginoon sa kanya, iwanan mo ang iyong lugar. Pumunta ka sa lugar na ituturo pa lang sa iyo. Period.
biblical history dictates, walang detalye. Yung mga instructions na binibigay ni Lord. Ano po ang ibig sabihin nun? Hindi na ba siya sigurista? Si tao, madalas, siya yung sigurista eh. Naghahanap pa siya ng ebidensya. Proof. At kung hindi malinaw sa kanya, hindi siya gagalaw. But the ultimate thing, gentlemen and ladies, the ultimate thing here is, tulad ng karanasan ni Moses, sabi ni Lord, hayo na. Hayo na. Sabi ba naman ng Moses kay Lord, Lord, hindi kami alis dito hanggat di nyo, tinitiyak sa amin na sasamahan nyo kami. Di kami kikilos. Di ba, ang kanilang ginagawa pag guided by the Shekinah glory, pag humimpil po doon, magkakampo sila doon. Hanggat naroon yon, hindi sila gagalaw. Mapa isang araw, isang linggo, isang buwan, kung gaano man katagal, basta tumigil po, tigil sila. At pagka po lumunsad na ulit ang Shekinah glory, lakbay. Ang sabi ni Moises, Lord, hanggat hindi kayo nagbibigay kasiguruhan, hindi kami lalarga. And so the Lord gave His Shekinah glory, His presence. I shall be with you. Sa bagong tipan, yung pong huling bahagi nung tinatawag nating yung dakilang atas, yung pong Great Commission, Matthew 28. Sa bandang uli sabi niya, and I will be with you always. Mga kapatid, there is no substitute to the Lord's presence ng ating buhay. Masarap na adventure po yan. So sabi po ng verse 7, the men traveling with Saul stood there speechless. Walang masabi. They heard the sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. Mga kapatid, pinatutunayan lang po nito sa yugtong yon, sa karanasan nitong si Saulo. Nung marapos niyang marinig yung boses, sige, pasok ka sa syudad. Merong magsasabi sa iyo doon kung anong gagawin mo. Naghihintay pa, kasunod si Saulo. Pero kung gaano po kaikli yung narinig niyang boses na sinabi, nawala na yung boses. Wala nang pwedeng hintayin ang kasunod sasabihin. At kung gaano po katindi na yung dating po ng liwanag na yun nakabulag sa kanang 3 araw, yun na po, nawala na rin yung liwanag. But the big difference, Jesus. He met Jesus. Or, mas tama, Jesus met him on the road to Damascus. Right that very moment, Saul became Paul. Doon mismo sa eksenang yon, na makapakita na po sa kanya ang Panginoong Hesus. Si Saulo, right that very moment, became Paul. A miracle of the moment, paving the way to a task of a lifetime, the manufacture of a saint, sabi nga ni Alan Redpath. Naalala niyo sa lumang tipan, yung pangalang Saul? Ang meaning daw po ng Saul ay asked for, hiningi. At yung eksena sa lumang tipan, yung kapangalan ng Saulong ito sa Acts, yung haring Saul, unang hari ng Israel. Hiningi po yun ng bayan. Ipinilit po ng bayang Israel. Give us a king, sabi niya kay Samuel.
mayroong manguna sa amin, tulad ng ibang mga bansa na mayroong nanguna sa paglaban. Ang sabi ng Samuel, teka muna mga kapatid. Meron tayong hari. Meron nangunguna sa atin. Ang tawag po ng mga theologians son, theocracy. Ang Diyos ang kalang nangunguna sa kanila. Theos Kratos. And sometimes, admittedly or hindi, nagagawa rin po natin yan. Meron tayong pinagpipilitan kay Lord. At kapag hindi binigay, tatampo pa tayo. Sabi ng bayan, give us a king. Matanda ka na, Samuel, yung mga anak mo pasaway, walang maghahari sa amin. Ang sabi ng Lord kay Samuel, hayaan mo sila. Hindi ikaw ang kanilang tinatanggihan. Ako, sabi ni Lord. Sige, pagbigyan mo. So, pinauwi ni Samuel sa kanyang bayan, yung mga tao. The next thing that happened, ayun, pinili nila si Saul. Na oo, higanting may tuturing. Baka po, kumbaga sa basketball mamaya, nakatayo na lang. Hindi na po tatalong para i-dunk yung bola. At pinaglalaroan yung mga kalaban na bumabantay sa kanya, sa laki ba naman? Nakaganon lang, hindi abot yung bola sa kamay niya. Duwag pala. Anong sinabi na matangkad dyan? Pero, bahag buntot naman sa labanan. Nung hanapin po siya para i-anoint ng maging hari, nagtago pa naman. Pagkatapos sa nakita, nagtago. Nagkasa sa isang kaing. Ano yung kaing? Basket. Yan. Baka sabihin ng mga kabataan, ano yun? Kaya mga kabataan hewan ko ba sa inyo? But Saul asked for, failed. And so, sa salitang Grego, ang Paul, nangangahulugang little, maliit. Yung tamang pag-measure ng ating katauhan. Sino ba talaga tayo? Ano ba talaga ang pinagmamalakan natin kung meron man? Pero isa lang po dapat, kapatid ko sa Panginoon, Kristo lang ating pagmamalaki. Kung meron kang pagyayabang, si Kristo, wala nang iba. Kasi po, siya nagpabago sa iyo. Kasi po, hindi ka na basta Wilfredo Basilio na lang. Hindi ka na basta MCF member lang. Alisin mo na yung lang. Kasi ikaw ay bagong nilalang. Get nyo? Rhyme. Hindi yung lang. Mabulunan ka dyan. Sige. Kasi po, pinangarap at nangyari naman, kapatid ko. Ang naging desire ng puso ni Saul na naging Paul, little one, that he will be known as the little one in Christ's service. Such change that happened. And such changes happened doon sa katulad ng Chuck Colson, katulad ng Dennis Roldan, katulad ng sino mang ikaw member ng MCF, i-apply na natin sa ating sarili-sarili. Kapatid ko sa Panginoon, huwag kang magyabang. Huwag kang mag-akala na napakalaki mo. Ayon lamang dapat sa sukat ng kung kaano ka kakilala ng Diyos mo na kinikilala at sinasamba. And allowing God to work in and through you. Huwag na natin pag-usapan pa yung sabihin natin pwedeng ipagmalaki nitong si Pablo na. 13 books in the New Testament. Kanyang signature. At siya po nakapaglakbay practically in the known world then. Marami sa atin nangangarap. Malibot ang mundo. At enjoy tayo ng lakbay dito, lakbay doon.
Pero iba si Pablo. Nilakbay niya the whole world for the gospel. Saan siya dalhin ng Panginoon? Pahirapan siya, hamakin siya, ikulong siya, pagbantaan siya ng kamatayan, hindi. Walang dating sa kanya mga pangamba. Kaya sabi po nila, possibly, maliit nga lang talaga by physical stature. At yung sinasabi po ng ibang mga commentaries, sa karanasan niya ng pagpalo at kung ano pang pinaggagawa sa kanya dahil sa pangaral kay Kristo, here and there, masusugatan siya in flogging. At pagka po magsasara yung mga sugat niya sa anumang bahagi ng kanyang katawan bilang tagapangaral ng mensahe ng kaligtasan, pag naghilom po yung sugat, para bang maggano po yung mga muscles, umikli po. Lumit talaga. At sabi po nila, hindi balanse sa paglakad. Kasi possibly yung isang paa, umikli kaysa sa natural niya. Ano bang tamang salita? Ito na lang. Maliit na, lumiit pa. Naisip ko yung salitang bansot, pero wag na po yun. And then, after Saul's conversion, a miraculous encounter with the risen Christ on the road to Damascus. Heto po ang nangyari na. Matapos na mapalitan ang pangalan mula sa Saulo at naging Pablo. Mula sa verse 10 onward sa ating binasa. Tingnan po natin, mga kapatid. Verses 10 to 12, ano pong sabi niya? In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision. Ananias, yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Paul saw a vision at particularized sa kanyang pananalangin. Nakakita po siyang pangitain. Identified. Sinabi ni Lord kay Ananias. Sabi niya, in a vision, he has seen a man named Ananias. Ito pong pagtatagpo nilang ito, hindi po by accident lang. Gawa po ito ng Diyos. At ulit natin dito sa pulpito ng Diyos, mga kapatid, na dahil sa karanasan ng MCF, sa mahabang panahon, ibang magkonekta ang Diyos ng tao. Hindi po natin kakilala, personal, wala tayong koneksyon, whatever sa tao, pinagtatagpo po niya. Why so? Yung puso natin, yung puso ng church na to, yung puso ng individual na to, pinag-iisa ni Lord. Saksi po ang Marikina Christian Fellowship sa mga miracles ni Lord. Yung bang may ministry tayo na sinasagot po, tinutulungan tayo ng ibang mga tao, ibang mga grupo, ibang etc. Dahil po, kilos ng Diyos. Isipin niyo po yun, identified, si Ananias mismo. Tapos tingnan yung 13 and 14. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name. Panginoon, dami ko na narinig tungkol sa mamang ito. In other words, tatakot ako, Lord. Baka kung anong gawin sa akin ito eh. At baka hirit pa nitong si Ananias. Kung bakit sinabi pa niyo, ako pang pupunta sa kanya. Parang sinubo niyo ako sa kapahamakan, Lord. Pero hindi po eh. As far as Paul was concerned, confirmation po yon through Ananias, what is in God's mind for Paul.
Ano bang plano itong Panginoon sa mamang ito? At nandun po yan sa verses 15 to 16. But the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name." Mga kapatid, ang talatang 15 ay isang katibayan po na bahagi po ng pag-iisa ng epekto o talab o bisa ng Ebanghelyo ni Kristo. Kapahayagan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Yung pag-iisahin po niya ang Gentiles and the Jews. Sabi niya rito, "This man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel." Hindi na po angkinin ng Israel. Sila lang may karapatang maligtas. Hindi naman po sasabihin ng mga pagano, ng mga Gentiles na kawa-awa naman talaga kami. Hindi kami bagay pagtuon ng pahalaga ng Diyos. No. Ang sabi na po rito, buong mundo na ang sakop. People groups na ang pinag-uusapan. Hindi na po basta Hudyo lang o kung sino man. Hindi po. Kaya pinagpala din po tayo bilang mga Pilipino. Bahagi tayo ng mundo na sakop po ng pagmamahal ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, swerte tayo. Ay, hindi po. Hindi, wag po yun. Ginigising ko lang po kayo mga kapatid. Ginigising ko lang. Baka ako tatango-tango kayo. Akala ko nakikinig naman kayo. Pala inaantok na kayo dyan. Pero ang totoo mga kapatid, ito yung bagay na yun. Dagdag pa, kapatid ko sa Panginoon. Sabi ng verses 17 to 19. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, "Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit." And then sabi pa po niya, immediately, something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized. And after taking some food, he regained his sight. Ano pong nangyari dito? He made a contact. Dati po, kaya pupunta sa kung saan ang layo niya manghuli ng followers ni Christ. Walang kakontak-kontak yan. Wala pong pakialam. At alam niyo po, mga kapatid, to some degrees, ang isang pintas sa iglesia ng Diyos sa ating panahon. Sa kabila ng dami-daming pinaggagawa natin para mapaligid ang buhay ng ating kapwa. Pero ang tungkol sa kaluluwa, mahina pa rin ang iglesia. Alalahanin po natin, anumang ginagawa po natin dito sa lupa to better the lives of our fellow men dito sa mundo, but losing their souls, sayang, baliwala. Hindi po natin may pagmamalaki at hindi natin pwedeng iharap kay Lord sasabihin na, Lord, di ba? Lord, di ba? Hindi ho. Sumunod pa po. Verse 19. Yung second part. And after taking some food, he regained his sight. Saul spent several days with the disciples in Damascus. He found and he formed a relationship. He stayed for several days. He spent several days with the disciples in Damascus. Nakisama na siya. Dati, pupunta siya roon para hulihin sila. Pero ngayon, kasama na siya ng grupo ng tagasunod ni Kristo. Mga kapatid, needless to say, kapag tayo nakakilala totoo sa Panginoon, pati ng mga kaibigan natin, may iba. Pagkakaibigan pa rin ng mundo, delikado ka. Baka lip service ka lang. Baka Kristiyano sa nguso, pero hindi sa puso. Pag the same barkada pa rin, baka pwedeng pagdudahan. Dito po, nakabuo na siya ng relationship.
And in verse 20, meron pong matinding kapahayagan. At once, sabi niya, he began to preach in the synagogues that what? Jesus is the Son of God. Nagsimula na po siyang mangaral. Dati kinokontra niya. Dati pinagdidibatihan niya. Dati nanguli siya, nangangaral na ganito at ganyan. Pero ngayon, pasok siya sa sinagoga at nagsimula na po siyang magturo, mangaral. And then, finally, sa verses 21 and 22, wika po ng salita ng Diyos. All those who heard him were astonished and asked, isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priests? Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Christ. Dating pinagdududahan. Dating iniiwasan. But having encountered the Lord Jesus on the road to Damascus, na dating Saul na naging Paul, dating akala big shot, somebody, pero ngayon ay small, little one. But accomplishing all this, ang mamang ito, ultimately, pinagdudahan dati, pero ultimately, tinanggap siya. At sa likod po ng pagtanggap sa kanya, in the passing of days and years, in 3 recorded missionary journeys in the book of Acts, kasama ng mga team na kanyang binubuo, sa paghayo dito at paghayo doon, ang salita ng Diyos, ang mensahe ng kaligtasan, ay lumaganap sa mundo, which is the world known then. And gentlemen, ladies, I close with this. Let us be reminded sa Spirit-inspired na binigay sa atin ng awitin nating MCF hymn. Dati, sabi natin, now disciples, later disciplers. Tapos sabi niya, bless the world through MCF. Ang tawag ko po sa mga kapatid natin by families na napupunta doon sa iba-ibang mga bansa, ating mga misyonero. Ating mga misyonero. Ang tawag po natin doon sa ating mga gawain, outreaches here and there sa mga probinsya, pati dito sa Marikina mismo, ating mga outreaches. Ang kilos kasi ng Diyos, naroon. At ang pinagkaiba, kapatid ko sa Panginoon, ultimately, adventuring with God, nandun ka, kasama sa lakbayin. Purihin ang Diyos. Manalangin tayo. Your showcase an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do, and once they know you, they will love and serve.